Nang lumitaw ang babae sa korte suot ang toga ng abogado, doon lang nagulat ang kanyang amang pinakamayaman. Ang babaeng ininsulto niya kahapon ay ang abogadong kinuha ng kanyang anak para sa kanya ngayon lang niya napagtanto. Natiyak na matatalo siya sa kaso. Dahil ang babae ay isang tanyag na abogado na kilala bilang Reyna na hindi natalo. Isang araw bago nito, inimbitahan siya sa bahay ng pinakamayamang tao, na mapagkumbabang nakiusap sa kanya. Na kailangan niyang tulungan ng kanyang ama na manalo sa mahirap na kasong ito. Sinasabi niyang lahat ay gawa-gawa lamang ng kanyang mga kakumpetensya para idiin siya. Sa katunayan, walang ganoong nangyari, at iginigiit na ang kanyang ama ay tapat at matino. Hinding-hindi raw nito gagawin ang ganoong bagay ang babae ay laging mabilis at desidido sa kanyang trabaho, sinabi niya sa anak ng pinakamayaman na ibigay na lang ang mga dokumento ng kaso sa kanyang assistant, at siya na ang baalang magpasya batay sa mga materyales. Nang paalis na siya, hindi inaasahang nag-alok ang anak ng pinakamayaman ng biktima na uminom ng hallucinogenic drugs. Kung makahanap ako ng ebidensya na nagsinungaling ka, kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi mo maaaring yurakan ng katarungan at dignidad ng batas. At tama nga ang hinala ng babae sa sandaling iyon, ang masamang ama ng pinakamayaman, nang makita niyang inagaw ng kanyang bagong asawa ang kanyang kasama sa pagsasayaw sa plaza. Ay nagalit at nagmaneho ng walang direksyon. Nagkataon naman na ang mga magulang ng babae ay nasa plaza rin. Ginulo ng ama ng pinakamayaman ng maayos sanang pagsasayaw sa plaza. Nasagasaan pa niya ang ama ng babae, ngunit hindi lang siya walang pagsisisi. Ipinagyabang pa niyang siya ang ama ng pinakamayaman, at kahit na gumawa pa siya ng malaking gulo ngayon, kukunin pa rin ng anak niya ang pinakamahusay na abogado sa buong bansa para sa kanya nalaman ng ama ng babae na siya pala ang pamilya ng pinakamayaman na laging katrabaho ng kanyang anak, kaya ayaw niyang magdulot ng gulo para sa anak niya. Niisip niyang mas mabuting iwasan na lang ang gulo, ngunit nagustuhan naman ng kabilang panig ang kanyang asawa. Sinabi niyang sinira nito ang kanyang mamahaling sasakyan at kailangan nilang magbayad kung hindi gagamitin. Maraming tao ang nambubugbog sa tatay mo dito sa plaza, bilisin mo. Huwag kang mag-alala, papunta na ako. Nang matanggap ng babae ang tawag, nagmadali siyang nagmaneho papunta sa kanyang mga magulang. Bilis niyang nalaman mula sa kanyang ama ang buong pangyayari. Pagkarinig nito, agad na sinigawan ng babae ang kabilang grupo dahil sa kawalan ng respeto sa batas. Ngunit nanatili pa ring maya, tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa at napansing buntis pala ito. Agad niyang tinapakan ang kanyang lisensya sa pagkaabogado. Sinasabing paano ang isang gold medal na abogado ay magiging buntis. At saka, sa mga oras na ito dapat ay pinag-aaralan niya ang mga materyales ng kaso, paanong nagkaroon siya ng oras na pumunta dito. Ayaw niyang maniwala na ang babae ang gold medal na abogado. Nang sagutin ng anak ang tawag, pinapamadali niya ang kanyang ama na pumunta na. Sinabi niyang kasama na niya ang assistant ng abogado at naghihintay na sa kanya, at nauna na raw ang abogado sa korte para magpahinga. Pagkarinig nito, naging sigurado ang ama ng pinakamayaman na hindi gold medal na abogado ang babaeng kaharap niya. At lalo pang naging walang takot sa pang-aabuso sa mag-ina. Ilang beses lang nanlaban ang babae bago siya sinipa at natamba sa sahig. Agad na umagos ang maraming dugo mula sa ilalim niya. Nang makita ng ama ng pinakamayaman na lumala ang sitwasyon, walang sabi-sabing sumakay siya sa kotse at umalis. Nalaglagan naman ang babae dahil sa insidenteng iyon. Iyon ang kaisa-isang anak na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Labis ang pighati ng babae. Sumumpa siyang hindi niya palalagpasin ng mga walang hiyang ito siya mismo ang magpapakulong sa kanila isa-isa. Bilang chairman ng Jinhai Group, sa loob ng 10 taon, ay nagbigay ng kanlungan sa mga gang ng mga kriminal, nagsagawa ng mga sabayang away, nangikil sa mga kakumpetensya, pananakot at panginikil, maraming krimen. Ang akasadong si Jin Kun, hindi pinapansin ang kaligtasan ng iba, pagsisimula ng kaguluhan na magsalita, huwag magsalita, kung magdudulot ka ng gulo sa korte, mahigpit na aksyon ang ipapataw. Dahasa, at sa krimen ng sinadyang pagpatay at panganib sa kaligtasan ng publiko, at sa krimen ng paglikha ng kaguluhan. Seryoso ang pangyayari, nais ng hukuman na pagsamahin ang mga parusa. Ikaw ay inakusahan ng paninirang puri at sinadyang pananakit. Malinaw ang ebidensya, sumama ka sa amin para sa investigasyon, ay hindi